Maya-maya pa, makikita natin si Herman na sinasabihan ng batang amo na oras na para bumalik siya. Nagulat si Dane na naghihintay pala ang kanyang katulong. Ipinaalala ni Herman sa kanya na tungkulin nitong maglingkod mula sa anino, binigyan niya si Dane ng tuwalya para pampunas ng pawis at nagtanong kung bakit tila abalang-abala ang lahat. Dito na ibinunyag ni Herman na abala ang lahat sa paghahanda para sa ikalawang piging at nagsimula na ring dumating ang iba pang mga noble. Sa bagay, mahirap naman talagang sabay-sabay na dumating ang mahigit 30 pamilya ng mga noble sa iisang petsa. Pagkarinig nito, naalala ni Dane na may narinig na siya tungkol dito, kaya tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga kapatid na babae, at inisip kung nasaan na ang mga ito. Sumagot si Herman at sinabing nagbukas sila ng teleporter gate, at sabay-sabay na pumunta sa akademya. Tila wala silang pagpipilian dahil malapit na ang kanilang mga midterm exam. Kahit nakakapanghinayang, nagpa siya si Dane na oras na para bumalik sila sa kastilyo. Naglakad siya palabas ng training ground, at nagpa siyang titingnan na lang niya ang mga regalong ibinigay ng kanyang mga kapatid kapag may oras na siya. Pagkalipas ng ilang sandali, naabutan natin ang ating bida na naglalakad-lakad sa bakuran. Napabuntong hininga siya sa pagod, at inaming nakakapagod din pala ang buhay ng isang noble. Sa ngayon, mas siksik ang kanyang schedule kaysa sa dati dahil sa kanyang kaarawan, pero kahit papaano, nakakahanap siya ng kapayapaan sa hardin. Tumingin siya sa paligid at hangang-hanga sa ganda ng lahat ng mga bulaklak at halaman. Hindi niya mapigilang maramdaman na napakaganda ng pag-aalaga ng hardinero sa lugar na ito. Nakakaramdam si Dane ng kakaibang katahimikan habang nakatitig sa mga bulaklak. Tila ganoon din ang nararamdaman ng mga paru-paro dahil pabalik-balik lang sila sa buong paligid. Habang nagmamasid, naalala ng ating bida ang sinabi noon ng kanyang panganay na kapatid na ang mga bulaklak ang may pinakamaraming mana sa kalikasan. Ngayong may libreng oras na siya para sa sarili, nagpasya siyang mas mabuting suriin ang mana ng mga bulaklak. Iyon nga ang ginawa ni Dane. Habang sinisimulan ang proseso, naisip niya kung gaano na siya katagal na nagsasanay pero wala pa ring kapansine-pansing pag-unlad. Wala pa siyang progreso sa magic or sa summoning. Dahil dito, hindi pa rin siya sigurado kung saan ba talaga siya dapat mag-focus. Dahil dito, napagtanto niya kung gaano kahirap minsan kapag masyadong marami ang iyong talento. Bigla na lang siyang may napansin na kakaibang nangyayari sa mga bulaklak at napagtanto na ito na marahil ang mana sa loob ng mga ito. Nabigla siya rito at napaisip kung paanong ang maliit na bulaklak na ito ay naglalaman ng ganoon kalakas at umaagos na mana. Kung mararamdaman ng isa ang agos ng mana at magagawang sarilihin ito, maaari itong manatili sa katawan at maging isang magic circle. Habang hinahawakan ang bulaklak, hindi niya mapigilang mapansin na napakataas ng mana affinity ng kanyang katawan. Sa sobrang taas nito, nakikita na niya ang mga bagay na tanging nararamdaman lang ng iba gamit ang kanilang ika-6 na sense. Nasasabik si Dane dahil ito na yon. Ang mana na dati ay bahagya lang niyang nakikita ay nagiging mas malinaw na ngayon sa kanyang paningin. Bigla na lang, ang magandang sandaling ito ay nagambala, na ikinagulat ni Dane, at napaisip kung ano ang nangyari. Sa ibang bahagi ng hardin, makikita natin ang dalawang magkapatid na naglalakad-lakad habang nagrereklamo kung gaano sila kaburing. Masyadong abala ang kanilang ama sa pakikipag-usap sa ibang mga noble. Iminungkahi ng isa sa kanila na magpakita lang sandali at bumalik na agad sa kanilang mga kwarto. Naiinis sila at pakiramdam nila ay napapabayaan sila dahil ang lahat ay nakatuon lang sa may kaarawan. Sa tindi ng galit, nagsimulang maglakad-lakad ang isa sa kanila sa hardin. Nagsimula siyang tapakan ang mga bulaklak, at matapos maligaw, natagpuan nila si Dane na nakatayo ng mag-isa. Hindi nila siya nakilala noong una, kaya inisip nila na baka naliligaw lang din ito gaya nila o kung ano paman. Tinawag siya ng 2 pilyong magkapatid ng walang kagalang-galang, sa pag-aakalang isa siyang katulong at nagtanong kung nasaan ang labasan. Nanggalaiti si Dane dahil naglakas loob silang kausapin siya matapos saktan ang kanyang mga mahal na bulaklak, kaya nilapitan niya ang mga ito at sinabihang lumayas na. Kahit napagtanto nilang nasa damuhan sila, hindi nila siya sineryoso, sa pakiramdam na hindi siya dapat nakikipag-usap sa kanila ng ganoon. Pakiramdam nila ay masyado siyang mayabang para sa isang batang katulad niya. Maliit lang siya, kaya sinusubukan nilang takutin siya gamit ang katayuan nila, nang hindi man lang alam kung sino ba talaga siya. Tinawag silang mga barumbado ni Dane, kaya ang mas malaking lalaki ay sinunggaban siya at nagbantang bubugbugin siya. Ibinunyag nilang sila ang mga anak ni Count Tyran. Nang marinig ito ng ating bida, biglang nag-flash ang mga alaala sa isip niya. Pamilyar siya kay Tyran dahil iyon ang noble na nahuli niya matapos niya itong matalo sa labanan sa dati niyang buhay. Sobrang nakakairita ang taong yon, kaya hindi na nakakapagtakang ganito rin. Ka-annoying ang mga anak niya. Inaasahan ng kuya na kilala ni Dane ang House Tyran dahil sikat na sikat ito sa kabisera. Pero bumanat lang pabalik ang birthday boy, binalaan niya itong mag-ingat sa pananalita dahil kayang-kaya ng house sirs na pawiin sila nang walang bakas. Napagtanto ng ating bida na hindi madadaan sa salita ang taong ito. Kaya, habang daldal pa ng daldal, ang panggulo, sinuwag siya ni Dane sa mukha at nabali ang ilong nito sa proseso.
Nanlilisik sa takot ang nakababatang kapatid nang makita ang mukha ng kuya niya na puno ng dugo. At gaya ng inaasahan, lalo lang itong ikinagalit ng bully, sobra-sobra pa nga. Nasumumpa siyang papatayin si Dane habang tinatawag siyang bastardo. At nang marinig ng ating bayani ang banta na ito, tumawa lang siya at hinamon. Ang mga pasaway na subukan lang nila. Wasak na wasak ang ilong ng malaking bully at bumubulwak ang dugo kung saan-saan. Sinumpa niya si Dane at sinabing baka nabaliw na raw ito. Sobrang galit na galit siya kaya talagang gusto na niyang makakita ng dugo, nang hindi. Nagsasayang ng oras, bumangon ang lalaki at sumugod sa ating bida, determinadong bugbugin siya ng matindi. Habang sinusubukan niyang gawin ito, tinatawag siya ng kanyang nakababatang kapatid mula sa likuran dahil pakiramdam nito ay dapat muna nilang asikasuhin ang bali niyang ilong bago maghiganti. Sa kasamaang palad, tila walang pakialam ang lalaki sa sinasabi ng mas bata niyang kapatid ngayon. Sa sandaling iyon, nilalamon na siya ng galit kaya hindi na niya alintana ang kanyang ilong. At sinabihan ang kapatid na tumahimik at lumayo lang. Pinapanood lang ni Dine ang mayabang na batang padalos-dalos na sumusugod sa kanya, marahil ay naaawa pa sa lalaki dahil alam niyang bubugbugin lang niya lalo ang bully na ito. Ang mapulang buhok na puno ng dugo sa mukha ay sumugod kay Dine at nang makalapit na siya, bumuwelo siya ng malakas. Pero kung kailan nakala niya ay tatama na siya, umiwas ang ating henyong bida na parang kidlat sa bilis ng reflexes. Ang bully, na galit na, tinawag si Dane na madulas na daga, at muling sumubok umatake. Sa pagkakataong ito, mabilis na sinuri ng ating bida ang bawat galaw ng lalaki at agad na napagtanto na ang footwork nito ay halatang sa isang taong hindi gumagamit ng sandata. Dahil dito, iminungkahi ng ating bayani na ang bully na ito ay maaaring isang mage o isang summoner dahil sila lang ang mga taong hindi gumagamit ng sandata. Hindi sigurado si Dane kung alin ba sa dalawa ang panggulong ito, pero tiyak na malalaman din niya iyon agad. Kaya ngayon, kailangan muna niyang harapin ito sa isang dehadhad na laban. Matapos ang maraming pagtatangkang patamain ang isang malakas na suntok sa 7 taong gulang, patuloy lang na iniiwasan ni Dane ang lahat ng mga atake, at lalo lang itong nakaka-frustrate at nakakapagpagalit sa panggulo. Kahit na halatang halata na wala siyang laban, hindi siya sumuko at patuloy na ibinuhos ang lahat ng makakaya niya. Sa kasamaang palad, lagi lang siyang sumasablay, at paglipas ng ilang sandali, wala siyang magawa, kundi sumigaw sa inis, dahil nakikita niyang masyadong mabilis ang bata para mahuli niya, alam naman niyang hindi niya mahuhuli si Dane, pero tumanggi siyang sumuko, at patuloy lang sa pagsuntok sa hangin. Bigla namang napagtanto ng ating bida, na ang magic flow na nakita niya kanina ay maaari palang gamitin para sa kanyang kapakanan. Alam ni Dane na kung magagawa niyang pagsamahin ito sa kanyang magic, may tsansang makompress niya ang puwersang iyon sa isang physical form. Sa puntong ito, naisip niya, na magandang ideya na subukan ito. Kaya ginawa niya nga. Sinubukan ng ating bida ang munting eksperimentong ito, at ang resulta ay isang malakas na pasabog na lumikha ng nakakasilaw na liwanag. Pinakawalan niya ang beam ng kapangyarihan sa lalaking may pulang buhok, at tumalsik ang lalaki sa ere bago bumagsak sa lupa na parang isang bulalakaw. Sumigaw sa sakit ang panggulo habang ang likod niya ay kumakalos sa sahig. At bukod pa roon, ang sakit mula sa pasabog ay malamang na nagdulot din ng malaking pinsala. Ang mas bata niyang kapatid ay halos mapaiyak na nang makita ito, pero wala talaga siyang magagawa para tumulong dahil kahit sino sa kanila ay walang panama laban sa henyong paslit. Ang lalaking may pulang buhok ay bumagsak sa mismong garden na nagpagalit kay Dane. Habang nakahiga siya roon sa sakit, nagmamadaling lumapit ang kanyang kapatid para tignan siya, at sa puntong ito, napagtanto ng ating bida na ang kanyang mga ginawa ay nagresulta sa pagkawasak ng garden ng mga bulaklak. Masama ang loob ni Dane tungkol dito dahil malinaw naman na hindi niya intensyong saktan ang mga halaman. Pero habang nalulungkot siya para sa mga bulaklak, bumangon muli ang makulit na bully. Baliwala sa panggulo ang sinasabi ng kapatid niya, at patuloy pa rin sa pag-insulto sa ating bida. Nagulat siya na ang mukhang lampang bata ay marunong pala ng magic, kaya tinanong na niya sa wakas si Dane kung sino ba talaga siya. Ang nakababatang kapatid ay takot na sa lahat ng nangyayari, kaya nakiusap siya sa kuya niya na kumalma na lang, pakiramdam niya ay oras na para tumigil na sila sa pang-aasar sa estranghero dahil kung magpapatuloy pa ito, siguradong may masama nang mangyayari. Sa kasamaang palad, binaliwala na naman ng matigas ang ulong bully ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi papayag ang pride niyang umatras dahil pakiramdam niya ay magmumukha siyang duwag kung gagawin niya yon. Dahil dito, tumanggi siyang sumuko at sinabihan ang kanyang kapatid na tumabi sa kanya. Sa isip niya, kaya niyang talunin si Dane, kaya nagdesisyon na siya. Determinado siyang patayin ang batang may puting buhok dahil sa pagpapahiya sa kanya. Matapos makatikim ng sunod-sunod na nakakahiyang bugbog, ang pulang buhok na loko ay nagdesisyong ilabas na ang alas niya at ipakita kay Dane ang tunay niyang lakas. Inactivate niya ang kanyang
Kapangyarihang mahika sa isang kisap mata at sumigaw para tawagin ang isang misteryosong nilalang. Pagkakita rito, agad na narealize ni Dane na may isinusumon ang lalaki, at medyo kinabahan siya dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga summoner. Hindi pa siya nakakalaban ng isa dati, pero kung katulad man lang ang lalaking ito ng kapatid niyang si Claire, natatakot ang bida natin na baka sumabak siya sa isang matinding laban. Agad na nawala ang mayabang na ngiti sa mukha ni Dane nang makita niyang nabubuo na ang isang nakakatakot na portal dahil alam niyang anumang lalabas doon ay hindi madaling talunin. At ayon na nga, isang uri ng spirit wolf ang lumabas mula sa portal. At dahil sa bagsik ng itsura nito, masasabi nating mahihirapan ang munti nating bida. At sa isang iglap, mukhang nabaligtad na ang sitwasyon dahil ngayon, ang redhead na bully na ang may hawak ng alas. Buong kumpiyansa siyang tumawa nang lumabas ang kanyang dambuhalang lobo, at ipinakilalang ito ang kanyang summon na si Genpu. Ngayon, sigurado na siyang matatalo niya ang bata. Kaya naman, sinabihan niya si Dan, na makikita niya ang mangyayari kapag kinalaban mo si Digron Tyrant. Yun nga ang pangalan ng loko-lokong to. Matapos ang pakilala, inutusan ni Digron si Genpu na lapain at pagpira-pirasuhin ang batang may puting buhok, kahit na kampante ang bully na ang kanyang sikretong sandata na ang tatapos sa lahat, hindi man lang mukhang nagulat si Dane. Noong una ay natakot siya dahil inasahan niyang may lalabas na sobrang lakas at nakakatakot mula sa portal. Pero nang tingnan niyang mabuti, na-realize niyang isa lang itong hamak na lobong summon na para sa kanya ay kulang na kulang. Kumpara sa kapatid niyang si Claire na kayang mag-summon ng isang wyvern. Nang marinig ang ganoong pangmamaliit, mas lalong nainis si Digron. Sawa na siya sa pagbaliwala sa kanya ni Dane, kaya pinasugod niya ang lobo para atakihin ang bata, at inutusan itong sakmalin ang leeg ni Dane. Mukhang aatake na ang dambuhalang lobo, pero nang titigan ito ng matalim ng ating bida. Nang walang takot, ang lobo ang natakot. Ang akala mong delikadong nilalang ay biglang nagwagwag ng buntot sa takot, at bigla na lang itong tumakbo at nagtago sa likod ni Dane na parang isang takot na kuting. Gaya ng maiisip nyo, gulat na gulat ang magkapatid nang makita ang lobong summon na tila takot na takot. Nagtataka ang bully kung anong nangyayari. Dahil wala siyang malay kung bakit ganoon ang ginagawa ng nilalang gayong dapat ay nilalapan na nito si Dane. Sa puntong ito, napansin ng nakababatang kapatid na nagwawagwag ng buntot ang lobo. Kaya pareho silang napaisip kung ano bang ginawa ng batang may puting buhok para mag-astang ganito ang lobo. Dahil nakitang wala na siyang kontrol, nagsimula siyang magpanik at tinawag ang lobo sa pag-asang makuha uli ang atensyon nito. Habang busy siya sa paggawa nito, ang nilalang ay naglakad lang sa tapat ni Dane at naghintay na himasin siya nito. Pagkakita rito, gulat na gulat ang bida natin dahil wala siyang ideya kung bakit naglalambing sa kanya ang lobo. Gayunpaman, sapat na ang alam niya sa mga ganitong summon para mapansin na gusto ng lobong mahimas. Kaya naman, isinantabi muna niya ang kanyang takot at iniunat ang kanyang kamay para himasin ang dambuhalang lobo, at tinawag itong good boy. Kinakabahan talaga siya, syempre. Pero pinakalma niya ang sarili at nagsimulang magtaka kung paano ito nangyari. Ngayong napapaisip siya, bigla niyang naalala na maging ang mga summon ng kapatid niyang si Claire ay laging mabait sa kanya. Noon nga ay nahahawakan pa niya ang mga wyvern at hindi kailanman nagagalit ang mga ito. Pero sa kabilang banda, lagi niyang iniisip na mabait lang ang mga ito dahil magkadugo sila ng summoner. Yun ang teorya niya. At mukhang tama naman ang hinala niya hanggang ngayon dahil ang lobong ito ay sobrang kalmado lang sa kanya at wala naman silang anumang ugnayan ng summoner sa sitwasyong ito. Dahil dito, pakiramdam ni Dane na ang dahilan ay dahil baka sobrang taas ng favorability niya sa mga hayop. Kasabay nito, nararamdaman din niyang baka dahil din sa ang mayabang na bully na nag-summon dito ay may napakababang favorability. At speaking of sa pulang buhok na kupal na to, siya ay kasalukuyang nagwawala dahil hindi niya maintindihan kung paanong trinaydor siya ng sarili niyang summon. Dahil dito, nawala ang pagtitimpi niya dahil parang ginagawa lang siyang tanga ni Dane simula nang magkita sila dahil nakitang wala na sa kontrol ni Digron. Ang tinatawag niyang alas, buong kumpiyansang tinanong ng bida natin kung gusto pa ba niyang ituloy ang laban. Itinanong ito ni Dan, na may nakakaasar ng ngiti sa kanyang mukha dahil alam niyang wala nang ibang magagamit ang bully laban sa kanya, at ayun na nga, sumigaw na lang sa sobrang inis ang redhead. Malinaw na wala nang saysay ang lumaban pa, kaya nagmamakaawa na talaga yung nakababatang kapatid kay Digron, natigilan na ito dahil talo na sila, pero sa kasamaang palad, hindi na naman nakikinig ang bobong kuya niya. Sobrang laki ng ego niya kaya hindi niya matanggap ang pagkatalo. Kaya naman, sinabihan niya ang bata na tumahimik, sabay sabing kakanselahin na raw niya ang summon niya. Hagulgol na talaga ang bata sa puntong ito dahil hindi na niya alam kung paano pa magmamakaawa sa kuya niya na umatras na lang. Takot na siya sa puntong naihi na siya sa pantalon niya. At nung makita ito ng kuya niya, talagang nagalit siya, napahiya, at nanggagalaiti sa inis.
Pinagalitan niya ang bata dahil sa ginawa nitong pagkakamali. Siyempre, lalo lang naiyak ang bata dahil dito. Habang sinesermunan ng mayabang na lalaki ang kapatid niya, nanonood lang si Dane ng may pagtataka, iniisip kung paanong nagkalat ang ihi ng bata kung saan-saan. Naawa siya sa kanila, kaya agad niyang sinabi sa kanila na nasa unang palapag ng basement ng pangunahing kastilyo ang paliguan. Dito na halos natapos ang laban dahil mabilis na kinaladkad ni Digron ang kapatid niya para paliguan at linisin. Bago umalis, sinabihan niya si Dane na maghintay lang doon dahil babalik daw siya, at pinanood lang sila ng bida natin hanggang sa mawala sila sa paningin niya. Maya-maya lang ay naalala niyang nandoon pa rin ang lobo sa kanya, kaya kinakabahan siyang sumigaw kay Digron para kahit papaano ay maisama nito ang kanyang summon. Kinagabihan, makikita nating nasa harden pa rin ang ating bida at nagpa-practice ng kanyang mahika. Napagtanto niya na ang teknik na ginagawa niya ay medyo simple lang pala talaga. Dahil pakiramdam niya ay parang itinuro lang ito ng ate niya, naintindihan na niya ang dahilan ng mahinang koneksyon sa pagitan ng mayabang na lalaki at ni Genpu. Matapos maingat na palitan ang mahikang iyon ng sarili niya, sa kanya na ngayon nakakonekta si Genpu. At talagang nagulat siya dahil hindi naman siya gumawa ng kahit anong katulad ng totoong summoning. Dahil lang ito sa mataas niyang favorability kaya naging madali ang pag-summon niya. Naudlot ang pag-iisip ni Dane nang bigla siyang makarinig ng boses mula sa likuran niya. Gustong malaman ng taong ito kung sino ang nang-api sa mga anak niya. At nung lumingon ang bida natin, hindi na siya nagulat na makitang si Digron Tyrone pala ang bumalik kasama ang tatay nito. Sa pagkakataong ito, lumingon ang ating bida at nakita ang isang matabang lalaking nakatayo sa tabi ng anak nito. At doon ay napagtanto ni Dane na pinalala lang ng tangang ito ang sitwasyon sa ginawa niya. Nang walang paligoy-ligoy, nagsimulang magparatang si Digron, sinasabing hindi lang daw siya at ang kapatid niya ang inapi ni Dane, kundi kinansela pa nito ang koneksyon niya kay Genpu. Nang marinig ito, nagpakilala ang matabang lalaki. Sa puntong ito, ibinunyag niyang siya si Mogard Tyrone. Siya ang pinuno ng pamilyang Count Tyrone at isa sa mga pinakadakilang maharlika sa kabisera. Narinig na niya ang kwento ng anak niya, at ngayon ay gusto niyang malaman kung si Dane ba ang paslit na bumali sa ilong ni Digron at bumugbog sa mukha nito. Naniniwala rin siya na sa pilitang kinuha ng ating bida ang kanyang summon. Ngayon ay medyo kinakabahan na si Dane, pero inamin niyang siya nga ang hinahanap nila. Sa kabilang banda, nung tiningnan niyang mabuti ang lalaki, napansin ng bida natin na mas tumaba pa ito kumpara nung panahong binihag niya ito bilang bilanggo, at dito niya na-realize kung gaano nga ba talaga kaganda ang kapayapaan. Lumapit si Mogard sa ating bida para harapin ito, at sinabing plano niya sanang palampasin na lang ang nangyari kung maaari dahil isa siyang inimbitahang panauhin sa kastilyo. Sinabi niyang gusto niya sanang baliwalain na lang ito, pero sa kasamaang palad, ang kasalanang ito ay isang bagay na hindi niya basta-basta mapapalampas. Nagsimulang usisain ng matabang lalaki ang bata, tinatanong kung bakit mag-isa lang ito sa ganitong lugar. Nakakahinala raw ito, kaya inutusan niya si Dane na magpakilala. Pagkarinig sa tanong, nag-aalinlangan ang bida nating sumagot. Bagamat nanatili siyang tahimik nung una, sa huli ay nagpakilala rin siya bilang si Dane Sagers, ang bunsong anak ni Arkin Sagers, na siyang Panginoon ng Timog at pinuno ng pamilyang Count Sagers. Parehong nagulat at natakot ang mag-ama nung marinig nila ang katotohanan, wala silang kamalay-malay na ang batang tinatawag nilang paslit ay ang mismong henyong si Dane. Nang ma-realize ni Mogard Tyrone na ang bata ay ang bunsong anak ng pamilyang Sagers, naramdaman niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Naalala niya kung paano siya ginawang bilanggo ni Arkin kahit wala naman siyang nagawa nung panahon ng digmaan. Dahil dito, nagpa siya ang madayang lalaki na gagawa siya ng paraan para makalusot sa sitwasyong ito kahit anong mangyari. Nararamdaman ni Mogard na kaya niyang paikutin ang sitwasyon pabor sa kanya para ang Count ang managot. Bukod dito, iniisip niyang magagamit niya ito bilang dahilan para hilingin ang mining rights. Kung magagawa niya ito, ang mga maharlikang dati siyang minaliit ay mapipilitang lumuhod sa harap niya. Sa pag-iisip na iyan, nagsimula na siyang magbalak at sinabi niyang alam niyang si Dane ang may kaarawan ngayon. Kinumpirma ito ng bata sa pamamagitan ng pagtango, at lalo lang itong ikinagalit ni Mogard dahil pakiramdam niya ay isa itong mayabang na bata. Sobrang inis niya dahil hindi naman siya nagpunta rito sa Timog para lang ipagdiwang ang kaarawan ng isang 7 taong gulang na bata. Gustuhin man niyang isuka ang lahat ng masasamang salitang tumatakbo sa isip niya, alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kahit gustong-gusto na niyang isigaw ang lahat ng masasakit na salitang tumatakbo sa isip niya, alam niyang kailangan niyang maging napaka. Pinili niya ng mabuti ang mga salita niya. Kaya naman, magalang niyang tinanong si Dane kung ano ang gagawin nito ngayong sinaktan niya ang isang imbitadong panauhin. Ninakaw pa raw niya ang summon nito. Nilinaw ni Mogard sa ating bida na isang krimen ang ginawa niya, at pagkatapos ay kinausap niya ito ng masinsinan. Sinabi niya sa bata na ito na ang huling araw na makakalusot siya sa ganitong uri ng kalokohan. Dagdag pa ni Count Tyrion, personal niyang kakausapin si Arkin para papanagutin ito sa nangyari. Kaya tinawag niya si Digron para sumunod sa kanya. Habang paalis na sila sa lugar, iniisip ng matabang lalaki na napakatalino ng plano niya.
Gusto niyang isahan ang ating bida, pero wala siyang kaalam-alam na kayang-kayang basahin ni Dane ang nasa isip niya. Alam na alam ng henyong bata kung ano ang binabalak ni Mogard, kaya nagpasya siyang makisakay na lang muna sa laro nito. Sinimulan niya ito sa pag-aming naiintindihan niya ang sitwasyon, tapos ay hiningan niya sila ng paumanhin bago pa man sila mag-usap. Gusto nilang kausapin ang tatay niya. Nabibigla ang matabang ama at ang pasaway niyang anak nang sabihin ito ni Dane. Hindi sila makapaniwalang ang isang 7 taong gulang na bata ay may lakas ng loob na pagsabihan sila ng ganoon, kaya tinawag siyang bastardo ni Digron. Galit na galit sila dahil sa lakas ng loob nitong magmungkahi ng ganoong bagay, pero nanindigan lang ang bata na siya ang nasa katwiran. Inamin niyang sinapak niya si Digron at nasaktan niya ito, pero ipinaliwanag niyang ginawa lang niya iyon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ginawa niya iyon dahil pinagbantaan siya. Bukod doon, nilinaw din niya sa mag-ama na kailanman ay hindi siya nagnakaw. Hindi niya ninakaw ang summon ng bully dahil si Genpo mismo ang pumiling sumunod sa kanya. Pero syempre, ayaw itong aminin ni Digron. Kitang-kita mismo ng kulay pula ang buhok na bully na tinalikuran siya ng tila lobo na summon, pero ngayon ay pilit niya itong itinatanggi. Pinagpipilitan niyang nagsisinungaling si Dane. Nang marinig ang mga sinabi ni Dane, biglang may naalaala si Mogard tungkol sa pamilyang Sagers. Naalaala niyang ang pangalawang anak na babae ay isang henyong summoner. At ngayong naalala na niya ito, mas naintindihan niya ang takbo ng sitwasyon. Inisip niyang malaki ang posibilidad na tinuruan ni Claire si Dane kung paano puwersahang putulin ang ugnayan sa isang summon. Sa puntong ito, nagbigay na ng opinyon ang matabang lalaki, at sinabing tama lang na magdalamhati sa isang ninakaw na summon. Tingin niya ay totoo ito kahit pa sabihing nagsisinungaling si Dane. Pero talagang naguluhan si Mogard sa hininging paumanhin ng bata. Nagtataka siya kung bakit ang isang 7 taong gulang na bata ay umaasang sila ang unang hihingi ng tawad. Muli, inutusan sila ng ating bida na humingi ng paumanhin. Nang marinig ito, talagang nagulat at nagalit si Mogard. Napaismid sa inis ang matabang lalaki, at nagtataka kung sino ba sa akala niya itong si Dane. Tinatanong niya ang sarili kung sino ba ang tingin ni Dane sa sarili niya para umasta ng ganoon. Naisip niyang napakayabang ng bata dahil sumasagot-sagot pa ito. Sumasagot siya habang nagsasalita pa ang mga nakatatanda. Dahil doon, nagsimulang kumulo ang dugo niya at napuno ng galit ang kanyang mga mata. Sumasakit ang panga niya sa pakikipag-usap lang sa batang ito. Ngayon ay pagod na siyang makipagtalo, kaya may sinabi siya kay Dane. Sinabi niya kay Dane na hindi na niya ito papagalitan pa dahil ngayon ay gusto na niyang makita kung ano ang sasabihin ni Count Sagers. Nang marinig ito ng ating bida, napagtanto niyang gustong-gusto na ng matabang lalaki na isumbong ang nangyari. Maya-maya pa ay dumating na si Count Sagers. Dumating siya sa lugar kasama si Duque Batherian, hindi alam ni Arkin kung bakit siya biglang ipinatawag doon. Pero mukhang handang-handa siya sa kung anuman ang magiging problema. Nagulat naman si Dane nang makitang biglang sumulpot ang tatay niya. Kahit si Count Tyrion ay nagulat na nandito na agad ang host. Tulala naman ang pulang buhok na bully at ang kanyang ama sa nangyayari. Nabigla sila nang makita si Count Sagers, lalo na't kasama pa niya ang isang Hexa-class knight. Seryoso ang mukha ng dalawang lalaki, kaya naman nagsimulang kabahan ang mga Tyrion. Hindi nagtagal at nagsimula na ang munting paglilitis. Kaya naman, sinimulan ni Digron ang pagkukuwento ng kanyang sariling bersyon ng kuwento. Sinabi niya sa Count na naligaw silang magkapatid sa hardin at nakiusap daw siya kay Dane na ituro ang daan sa kanila. Tuloy-tuloy sa pagsisinungaling ang bata, at ikinuwento ang nangyari sa paraang magmumukha siyang inosente sa lahat. Gusto niyang ang ating bida ang sisihin sa lahat. Sa puntong ito, nawalan na ng gana si Dane at hindi na lang nakinig sa mga sinasabi nito. Hindi na siya nakinig dahil para sa kanya, ang lahat ng naririnig niya ay puro basura lang, gayunpaman, taimtim na nakikinig si Count Arkin Sagers. Napabuntong hininga na lang si Dane, alam niyang ganyan talaga ang tatay niya. Alam niyang pakikinggan ng tatay niya ang bawat detalye ng usapan. Alam niyang marami pang sasabihin si Digron, kahit na mahal ni Arkin ang pamilya niya, hindi siya basta-basta kumakampi ng walang basehan. Alam pa rin ni Arkin ang tama sa mali. At iyan ang dahilan kung bakit nagtitiwala ang ating bida na magbibigay ng tamang hatol ang kaniyang tatay. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakinggan ulit ni Dane ang mga kasinungalingan ni Digron, lalo na ang bahagi kung saan sinuwag daw siya nito sa ulo. Sabi niya, patuloy daw siyang kinukutya ni Dane gamit ang isang kakaibang teknik. Giit naman ni Digron, tinawag lang daw niya ang kanyang summon para protektahan ang sarili. Ginawa niya raw iyon para takutin ang bata at paalisin ito. Pero sa kasamaang palad, nawala sa kanya ang nilalang dahil ninakaw daw ito ni Dane. Matapos ang lahat ng ito, tinapos ng bully ang kanyang pekeng kwento sa pagsasabing tinangka siyang atakihin ng ating bida. Matapos pakinggan ang lahat ng sinabi ni Digron, natawa na lang si Dane dahil sa husay nitong gumawa ng kwento. Ang galing magsinungaling ni Digron nang hindi man lang kumukurap, kaya naman excited na siyang makita kung ano ang magiging sapak ng tadhana sa bully na ito. Matapos ilabas ni Digron ang lahat ng kanyang mga imbento, itinuloy naman ito ng kanyang ama. Hinarap ng matabang lalaki si Count Sagas,
at sinabing binalaan lang daw niya si Dane sa ginawa nito sa kanyang anak. Pero, binigyang diin niya na maling-mali ang magnakaw ng summon ng ibang tao. Kaya naman, sinabi niyang hindi niya ito basta-basta mapapalampas. Sa puntong ito, masyado pang maaga para maglabas ng hatol, kaya ipinaliwanag ng Count na hindi pwedeng sa isang panig lang sila makikinig. Dahil dito, sinabi ni Arkin na gusto niyang pakinggan ang panig ni Dane, at pagkatapos noon ay susuriin niya ang buong sitwasyon. Pagkatapos lang ng lahat ng iyon siya makakabuo ng konklusyon sa kung ano ba talaga ang nangyari. At umaasa siyang sasang-ayon si Mogard sa kanya. Alam ni Count Sagas na baka hindi sila komportable na siya mismo ang huhusga sa sarili niyang anak. Para masigurong patas ang lahat, hiniling niya na magbigay rin ng kanyang opinyon si Duke Thurman. Napangiti ng may pagmamalaki ang Hex Class Knight nang marinig ito dahil sa wakas, may pagkakataon na siyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Bilang tugon, inamin niyang handa siyang humawak sa sitwasyong ito kung talagang kailangan ang tulong niya. Gaya ng inaasahan, hindi ito ang gustong marinig ni Count Mogard Tiran at ng kanyang anak. Inis na inis sila sa takbo ng mga pangyayari. Pero wala talaga silang paraan para magreklamo tungkol dito. Hindi na lang si Arkin ang may hawak sa kaso, kaya hindi na niya pwedeng sabihing nadaya ang hatol. Kilala ni Mogard si Duke Thurman. Alam niyang hindi magandang balita na nakikialam na ang isang Hex Class Knight sa usapang ito. Sa takbo ng mga bagay-bagay, lalo lang itong magiging komplikado, kaya naman masama na talaga ang kutob niya sa kasunduang ito. Wala nang ibang choice si Mogard kundi hayaan sina Duke Thurman at Arkin na humusga sa usapin. Nakapanood na lang siya sa gilid ng walang magawa habang tinatanong na si Dane para sabihin ang sarili niyang bersyon ng kwento. Medyo kinakabahan ang bata kahit sigurado siyang magiging maayos at patas ang paghusga sa kanya. Pero kinalma niya ang kanyang sarili, at naisip na magiging okay ang lahat basta maipaliwanag lang niya kung paano talaga nagsimula ang gulo. Dahil dito, inamin muna niya na may katotohanan ang ilan sa mga sinabi ni Digron, kahit na medyo baluktot ang bersyon nito. Ibinunyag niya na tinapakan talaga ng pasaway na iyon ang mga bulaklak na maingat nilang pinalaki sa kanilang hardin. Ipinaliwanag ni Dane na ginawa iyon ni Digron ng walang pakundangan, at ang tanging ginawa lang niya ay paalisin ang bully. Pagkatapos noon, nilinaw niya sa lahat na si Digron ang unang nagalit, at bigla na lang siyang kwinelyuhan. Gaya ng inaasahan, hindi hinayaan ng mag-amang madaya na matapos si Dane sa pagsasalita at agad siyang pinutol. Pinaratangan nila siyang sinungaling. Magsasalita pa sana si Digron, pero pinatigil siya ni Arkin at pinatuloy si Dane sa pagkukwento. Sa itsura pa lang ng ugat na bumubukol sa mukha ni Arkin, halatang pumuputok na siya sa galit. Marahil, dahil nalaman niyang nagkaroon ng lakas ng loob ang pasaway na iyon na tapakan ang kanyang mga pinakamamahal na bulaklak. Ano paman, itinuloy ng bida natin ang kanyang panig, at sinabing narinig niya mismo si Digron na inuutusan ng Genpu na patayin siya. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit ang malalobong nilalang. Bukod doon, ipinaliwanag din ni Dane na hindi niya ninakaw ang summon. Iginiit niya na ang nilalang mismo ang lumapit sa kanya at mas nagustuhan siya nito matapos nitong maramdaman ang kanyang mabuting intensyon. Sa puntong ito, pati si Duke Thurman ay napahanga sa bata dahil ngayon lang siya nakakita ng 7 taong gulang na ganito kalalim magsalita. Nilinaw ng bida natin na hindi niya ninakaw ang summon ng kahit sino, kaya naman napatungangan na lang ang mga tyrant sa katapangan niya. Sinabi ni Mogard na kalokohan lang ang lahat ng sinabi ni Dane dahil para sa kanya, hinding-hindi iyon magiging posible. Imposible raw na ang isang summon ay susunod sa isang taong hindi naman talaga summoner. Dahil dito, kumbinsido ang matabang lalaki na siguradong may ginamit na kung anong sikretong teknik ang bida natin para magawa ito. At sinubukan niyang ipilit ang puntong ito kay Count Sagas. Pero sa kasamaang palad, mukhang hindi naman naniniwala ang Count sa mga paratang niya. Nang marinig ang mga akusasyon ni Count Tyran, agad itong sinagot ni Dane at sinabing may likas siyang koneksyon sa mga summon. Bilang resulta, sigurado siyang ang isang summon na hindi malapit sa amo nito ay pwedeng sumuko at sumunod sa isang taong tulad niya. Sinubukan pang kontrahin ni Mogard ang sinabing ito ni Dane dahil napaka-imposible raw ng teoryang ito. Pero bago pa siya makatapos sa pagsasalita, pinatigil na naman siya ni Count Sagas at interesadong tinanong si Dane kung posible ba talaga iyon. Sobrang interesado na ang Count sa bagong impormasyong ito, at tiniyak naman sa kanya ng kanyang 7 taong gulang na anak na totoo ang lahat. Dito na humalakhak ng nakakaasar si Count Tyran, dahil sa tingin niya ay imposibleng umasa ang bata na paniniwalaan nila siya. Sa ngayon, magkaiba ang kwento nilang dalawa at wala talagang nagtutugma sa mga sinasabi nila. Kaya naman, pakiramdam ng matabang lalaki ay wala na talagang paraan para makabuo sila ng malinaw na desisyon. Walang paraan para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, biglang nagmungkahi si Duke Thurman na mapapatunayan nila. Kung sino ang tama o mali sa buong sitwasyong ito sa pamamagitan ng isang summon lang, ang matabang lalaki, at ang bully niyang anak ay. Nasindak nang marinig ito dahil alam nilang dito na mabubunyag ang kanilang mga kasinungalingan. Inis na inis si Count Tyron. Sa sandaling ito dahil sa isip niya, maling oras ang napili ng Duke para makisawsaw sa usapan. Nang marinig
Ang ideyang binanggit ng Hexa Class Knight, naging bukas si Arkin dito dahil ito ang pinakamadaling paraan para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Tinanong niya ngayon ang kanyang anak kung kaya ba nitong patunayan ang kanyang mga sinabi, at buong tapang na sinabi ng 7 taong gulang na bata na kaya niya. Sa puntong ito, nagsimula ng magpanik ang matabang lalaki at ang kanyang anak dahil alam nilang mapapasabak sila sa matinding gulo. Kapag napatunayan ni Dane ang kanyang sinabi, ituturing silang mga sinungaling at malalaman ng lahat, nasisira sa reputasyon nila bilang mga maharlika. Nagsisimula ng mag-hysterical si Digron dahil hindi niya alam ang gagawin ngayon. Malinaw na hindi niya magagawang isumon si Genpu, at malalaman ng lahat na nagsisinungaling lang siya. Mukhang hindi alam ng kanyang ama na nagsinungaling siya, kaya inaasahan nitong maisumon ni Digron ang nilalang na parang lobo ng walang kahirap-hirap. Dito na. Sa wakas, ay inamin ng bully na hindi na niya talaga kayang isumon ang nilalang. Pagkarinig nito, galit na galit ang matabang lalaki. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi na maisumon ng kanyang anak ang isang bagay na dati ay nagagawa nito ng ilang beses sa isang araw. Nakita ni Dane ang lahat ng gulo at ngumiti lang ng may kumpiyansa. Alam niyang walang paraan para masomon ito ni Digron. Dahil pinutol na niya ang koneksyon kanina pa. Matapos mabigong isomon ng bully ang nilalang, ang ating bida naman ay masayang nagpresentang susunod at sinabi sa kanyang tatay na handa na siyang isomon ito. Napangiti si Arkin nang marinig ito, na nagpapatunay na malaki ang tiwala niya sa kanyang anak, at dito na ibinunyag ni Dane na kakailanganin niya ang tatak na hawak ni Digron para magawa ito. Nagalit ang pulang buhok na bata nang marinig ito, dahil pakiramdam niya ay naghahanap lang ng gulo ang ating bida. Sa puntong ito, hindi siya makapaniwala na hinihingi ng 7 taong gulang na bata ang kanyang tatak, at naisip na puro kalokohan lang ang sinasabi nito sa kanya. Walang paraan para gumana ang summoning kahit paggamitin ng iba. Ang natatanging code ng isang summoner na nakaukit dito. Napansin ni Count Sirs na sinusubukan ni Digron na gumawa ng lahat, ng uri ng dahilan. At dahil mapilit ang bata na hindi maisomon ni Dane ang nilalang kahit gamitin pa. Ang kanyang natatanging tatak, iminungkahi ng Count na wala namang masama kung susubukan. Tutal, ang pagkabigo ni Dane. Ang magiging pinakamadaling paraan para patunayan na nagsasabi ng totoo si Digron. Sa puntong ito, na-realize ni Tyrone na hindi na niya talaga matatanggihan. Ang mungkahing ito dahil tama si Count Sirs. Halatang kinakabahan ang matabang lalaki, pero ang pagtanggi na subukan ng teorya ay mangangahulugang may itinatago sila. Kaya naman, sinabihan niya ang kanyang anak na ipahiram muna kay Dane ang tatak ng sandali. Ang pulang buhok na bully ay halos maiyak na nang sabihin ito ng kanyang ama dahil alam niyang parang binaril na rin niya ang sarili niyang paa sa desisyong ito. Sa kasamaang palad, nakataya rito ang dangal ng matabang lalaki, kaya sinabihan niya ang kanyang pasaway na anak na bilisan na. Gaya ng inaasahan, wala nang nagawa ang bata kundi ibigay ang tatak, at ganoon na nga, sinimulan na ng ating bidaang maikling ritual. Dahil ang summon sign ay may nakaukit na natatanging code ng summoner, karaniwan ay walang ibang makakagamit nito. Gayunpaman, ang Genpu na inomon ni Digron ay nahaluan ng mana ni Dane, at dahil dito, ang summon sign ay wala na. Kundi isang kagamitan na lang dahil ang parang lobong summon ay nakakonekta na sa ating bida noon pa. Base sa teoryang ito, sigurado ang batang henyo na sasagot si Genpu sa kanyang tawag. Kaya, kinuha niya ang tatak at sinimulan ng pag-summon, tiwalang magiging sapat ang kanyang koneksyon. At gaya nga ng inaasahan, gumana ang plano ni Dane, at sa loob lang ng ilang segundo, lumitaw ang parang lobong summon, na tila ba matagal na nitong kilala ang bata. Para sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang si Dane ang master ni Genpu simula pa noong unang araw, dahil sa sobrang bait ng nilalang sa kanya. Ito ay literal na dinidilaan ang kanyang mukha, at nakikipaglaro sa kanya na parang isang bagong silang natuta para ipakita kung gaano ito nakakamangha. Pati sina Arkin at Duke Thurman ay nagulat sa pagiging malapit ng nilalang at ng 7 taong gulang na bata. Totoo, naniwala. Si Count Sirs na nagsasabi ng totoo ang kanyang anak, pero hindi niya akalain na magiging ganito katindi ang koneksyon nila. Sobrang hindi ka panipaniwala dahil hindi naman isang summoner ang bata, at muli silang pinaalalahanan kung gaano kaistibo itong puting buhok na prodigy. Sa pangalawang pagkakataon, napilitan si Digron na panoorin ang sarili niyang Genpu na punuin ng laway si Dane, habang binabaliwala siya ng tuluyan. Sa hindi malamang dahilan, tila nagulat pa ang bata na trinaydor siya ng sarili niyang summon ng ganoon, na nakakatawa dahil ginawa na rin naman ng nilalang ang parehong bagay kanina lang. Para naman sa matabang lalaki, nakatulala lang siya dahil literal niyang nasasaksihan ang isang imposibleng bagay sa harap ng kanyang sariling mga mata. Bilib na si Duke Thurman sa birthday boy, pero matapos makita ang nangyari, hindi niya mapigilang aminin kung gaano siya namangha, napakalaking bagay para sa kanya na makita ito. Kasi sa huling pagkakaalam niya, dapat ay pag-espada ang natututunan ng bata, at hindi pagpapatawag ng kung ano-ano. Kaya naman, para makasiguro, tinanong niya si Arkin para kumpirmahin ito.
Simple namang ipinaliwanag ng ama ng bata na wala rin siyang ideya kung paano nagkaroon ng bagong talentong ito sa pagpapatawag. Habang ang lahat ay hindi makapagsalita habang pinapanood si Dane na kasama ang nilalang na parang lobo, ang ating bida ay tahimik lang na humingi ng paumanhin sa Genpu dahil tinawag lang niya ito para may mapatunayan. Pagkatapos nito, hinaplos niya ang dambuhalang halimaw na aso at nagpasalamat dito sa pagpapakita. Nang mapagtanto ang tindi ng sitwasyon, napasigaw sa takot si Count Terran. Dahil malinaw na sa kanya na ang buong pakana na sinimulan niya ay naging isang malaking sakuna. Sa ngayon, hindi na maganda ang takbo. Para sa pamilya Tyran, dahil ang kanilang dangal ay nawala na parang bula at ngayon ay bansag na sa kanila ang pagiging sinungaling. Gaya ng inyong inaasahan, oras na para sa paghatol dahil ang magkabilang panig ay naglahad na ng kani-kanilang mga hiling at ebidensya. Kaya ngayong nakumpirma na nilang lahat ang pagpapatawag ni Dane gamit ang sarili nilang mga mata, tumayo si Count Segers sa harap ng mga nag-aakusa at tinanong sila kung ano ang dapat gawin. Bilang isang kagalang-galang na maharlika, nanatiling maayos ang asal ni Arkin at patuloy na nakipag-usap sa mga panggulo sa napakagalang na paraan kahit na halatang halata na silang mga sinungaling. Tinanong niya sila kung kinikilala ba nila ang kanilang nasaksihan na nagpapahiwatig na ang kanyang anak ay nagsasabi ng totoo. Sa puntong ito, alam na ng matabang lalaki na huli na siya sa akto, kaya wala nang saysay ang lumaban pa. Hindi gaya ng kanyang anak, alam niya kung kailan. Siya ay talo na, kaya sumang-ayon siya kay Count Segers, at inaming nagkamali sila sa paniniwalang ninakaw ang kanilang nilalang. Kahit na umaamin na sila at nagsasabi ng totoo ngayon, may mga bagay pa rin silang hindi kayang aminin, gaya ng katotohanan na talagang sinubukan ni Degron na patayin si Dane. Pinilit ni McGart ang kanyang anak na sabihin sa kanila na ang gusto lang naman niya ay takutin ng bahagya ang batang 7 taong gulang. Tinitigan lang sila ng masama ni Dane habang patuloy silang nagsisinungaling. Nang harap-harapan sa lahat. Matapos itong sabihin ni Degron, sinubukan ni Count Tyran na tawanan na lang ang lahat para palabasin na wala silang masamang intensyon. Sa kasamaang palad, tila hindi naniwala sina Arkin at Duque Thurian sa kuwentong iyon. At tubili silang maniwala na iyon lang ang intensyon ni Degron sa pagpapatawag ng isang Genpu. Ang ating bida naman ay nagsisimula ng mabuwisit dahil ang matabang lalaki ay walang tigil sa pagsisinungaling. Sa sandaling ito, ginagawa ni Dane ang lahat para mapigilan ng sarili na masapak ang nagsisinungaling na maharlika, at nang tila mukhang mawawalan na siya ng pasensya, isang tinig ang umalingaw na nagsasabing hindi nagsasabi ng totoo si Count Tyran, ang lahat ay lumingon para tignan kung kanino ang pamilyar na boses na iyon, at doon sila nagulat nang makitang si Layla. Thurian pala ang sumusulpot sa eksena. Nagulat ang duke nang makita ang kanyang prinsesa na lumitaw sa gitna ng isang napakaseryosong paglilitis, kaya tinanong niya ito kung bakit siya naparito. Bilang tugon, agad na inihayag ng matapang na babaeng may lilang buhok na narinig niya ang kanilang mga boses habang naglalakad sa hardin. Kaya naman, nagpasya siyang pumunta para tignan kung ano ang nangyayari. At ngayong narito na siya, binati niya ang 2 count na naroroon. Tinugon naman ng matabang lalaki ang bati na may kasamang napaka-plastik na ngiti. At sa loob-loob niya, nagugulat lang siya dahil hindi pa niya talaga nakikita ang anak ng Duke. Noon pa man, sinubukan ni Count Tyran na iligaw ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagtutok sa babaeng may lilang buhok. Pero sa malas niya, dahil nakabantay na sa kanya si Count Segers, hindi kinalimutan ni Arkin ang sinabi ni Layla nang dumating ito, kaya naman siya ay kuryosong malaman kung ano ba talaga ang ipinagsisinungaling ng pasaway na may pulang buhok. Sa isang iglap, ang mga Tyran ay balik uli sa mainit na upuan at si Layla naman ang sasalang para sabihin sa lahat ang kanyang nalalaman. Sa pagkakataong ito, ibinunyag ng bata na talagang narinig niya ang pagtatalo ni Dane at Degron kanina habang naglalakad-lakad siya, at mapapaisip ka na lang kung gaano nakatagal naglalakad ang batang ito sa paligid ng kastilyo. Gayunpaman, nangilabot si Degron nang matanto niyang may saksi pala na nakarinig sa lahat ng nangyari sa pagitan nila ng birthday boy. Nagsimula na siyang magpanik dahil sigurado siyang ibubunyag ni Layla ang lahat nang nalalaman nito at ipapahiya siya sa harap ng lahat. Ngayong nakapagbitiw na siya ng ganoong pahayag, ang lahat, lalo na si Count Segers, ay kuryosong malaman ang kanyang narinig, kaya hiniling ng lalaki na bilisan niya at sabihin na ang lahat. Gaya ng inaasahan, ang bagong kaibigan ni Dan ay tuwang-tuwang ilabas ang lahat ng ebidensya para patunayan na nagsasabi ng totoo ang ating bida. Gusto rin niyang mapabagsak ang bully, kaya idinetalye at ipinaliwanag niya ang buong pangyayari kay Count Segers, habang si Day naman ay nanonood lang na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ng bata na mangyayari ito, pero nagpapasalamat siya na dumating ang babae dahil salamat sa kanya, ang lahat ay nagiging maayos na. Pagkatapos niyang isalaysay ang kanyang panig, naging malinaw na sa lahat na
Si Digron talaga ang may kasalanan, kaya naman pahiya na inutusan siya ng kanyang ama na humingi agad ng paumanhin kay Count Sagers. At gaya ng inaasahan, ang napahiyang bully ay mabilis na humingi ng tawad kay Arkin at inaming mali ang kanyang ginawa, bilang tugon, simpleng ipinaliwanag ng lalaki na gusto niyang kay Dane humingi ng tawad si Digron at hindi sa kanya. Noong una, ayaw pang gawin ng batang pasaway na to ang iniutos, pero bigla siyang tinulak ng tatay niya para kumilos, habang nagpapalusot pa na. Balak na talaga niyang sabihan si Digron na gawin yon. Nakita na lang ng malaking bully ang sarili niyang pinapatakbo na parang duwag at pinipilit na aminin. Na nagsisisi siya kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Bumulong-bulong pa siya nung tinulak siya ng tatay niya, pero agad din niyang naalala na. Wala na siyang ibang magagawa, kaya naglakad siya palapit kay Dine nang may sobrang kapal na mukha at halatang hindi nagsisisi. At nung malapit na siya, tumigil siya at nagsimulang magdrama para humingi ng tawad sa isang nakakaawang paraan. Hirap na hirap si Digron na sabihing sorry siya, pero sa huli ay napilitan din siyang gawin to. Habang nagsasalita siya, tinitigan lang siya ng masama ng bida natin na halatang naiinis dahil ang sorry na to ay mas mukha pang insulto para sa kanya. Ang lahat ng nakasaksi sa eksena ay ramdam ang pagkainis sa inasal ni Digron. Pati si Dane ay nagdadalawang isip kung tatanggapin ba ang sorry nito dahil hindi naman ito mukhang tapat. Para sa kanya, hindi to bukal sa loob dahil pinilit lang naman ang bata na yumuko. At nangyari lang to nung lumitaw ang isang saksi, kaya wala na talaga siyang kawala. Sa totoo lang, ayaw talagang tanggapin ng ating bida ang paumanhin niya, pero dahil sa mga naranasan niya dati, naisip niya na mas mainam pang maging mapagbigay na lang kaysa maging matigas ang ulo. Matapos ang mahabang pag-iisip, sa wakas ay nagsalita na si Dane para tanggapin ang pilit na sorry na yon para lang matapos na ang gulo. At para makabalik na ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Pagkasabi nito ni Dane, tuwang-tuwa si Digron at nakahinga ng maluwag, na medyo nakakapagtaka para sa isang taong hirap na hirap magbigay ng maayos na paumanhin kanina. Si Count Tyrone naman ay ganoon din. Ang gaan ng loob dahil mukhang babalik na sa normal ang lahat at hindi na sila malalagot, napabuntong hininga ang matabang lalaki. Sa sobrang relief, dahil muntik na talaga silang maligwak sa sitwasyong yon. Habang nangyayari ang lahat, tahimik lang si Duque Fermanian. At patuloy na inoobserbahan ang batang henyo. At nung sa wakas ay tinanggap na ni Dane ang sorry, naisip ng Hexaclass na night kung bakit nga ba niya nasabing espesyal ang batang to. Ibig kong sabihin, pwede naman siyang nagmatigas na lang, lalo na't alam naman ng lahat na yung kabila ang mali, pero pinili pa rin niya ang kapayapaan. Matapos ang lahat ng yon, inalis na rin sa wakas ni Count Sagas ang anak niya doon, at sinabing tapos na ang diskusyon dahil tinanggap na ni Dane ang paumanhin, at kahit na tapos na ang gulo, nilinaw ni Arkin na wala siyang balak palampasin ang nangyari dahil sinubukan ni Digron na gamitin ang kanyang summon para patayin ang ating bida. Muling napapanik ang matabang lalaki nung marinig to, at bago pa man siya makagawa nang kung ano-anong palusot, pinatigil na siya ni Count Sirs, at pinalayas na sila sa kastilyo. Dito na nagsimulang mawala ng pasensya si Count Tyrone nung marinig na pinapalayas sila, at muntik na talagang lumabas ang tunay niyang kulay. Galit na galit ang matabang lalaki. Dahil nagpunta pa siya rito ng walang reklamo, tapos ngayon ay mauuwi lang sa wala ang lahat dahil lang palalayasin sila. Kaya naman, nag-isip ng paraan ang tuso na to para makapanatili sa kastilyo kahit anong mangyari, lalo na't hindi pa tapos ang misyon niya roon. Dahil wala na siyang ibang maisip na paraan, biglang hinablot ng matabang lalaki ang braso ni Count Sirs, at nagsimulang magmakaawa na patuluyin pa rin sila. Nangako pa si Count Tyrone na gagawin niya ang lahat ng iutos sa kanya, basta payagan lang silang manatili, pero padabog lang na tinabig ni Arkin ang kamay niya, at ipinamukha na wala siyang pakinabang sa kanya. Pagkatapos ay, tinitigan ng matalim ni Count Sirs ang lalaki, at sinabing magpapadala siya ng mga sundalo sa kwarto ni Emgard bago siya tuluyang lumayas kasama ang Duke, na nag-iwan sa matabang lalaki na tulala at walang masabi. Pagkarinig nito, huminga ng malalim si Duke Fermanian at tinawag ang anak niyang si Ila para sumunod na sa kanya. At sa isang iglap, iniwan ng magkaibigan at ni Dane ang mga sinungaling na yon na hiyang-hiya sa gitna ng hardin. Habang papalayo sila, nilingon ng ating bida ang mga bully na yon at naisip na buti nga sa kanila at nararapat lang. Yan. Sila naman kasi ang naunang mang-trip, kaya ngayon, pinapalakol nila ang sarili nilang paa. Pero sa kabilang banda, inamin ni Dan, na hindi niya akalaing ganoon pala katakot ang tatay niya kapag nagagalit. Ngayon lang nakita ng bata ang side na to ng ama niya. Dahil paboritong anak siya ni Arkin at laging bine-baby, pero ngayon ay napagtanto niya kung gaano pala kahigpit ang tatay niya sa mga ganitong pagkakataon. Habang pabalik na sila, tinanong ni Count Sirs si Dane kung totoo bang tinalo niya si Digron Tyrone gamit ang mana bullets, at kinumpirma. Ito ng ating bida, na talagang nakakagulat dahil sa pagkakaalam nila, hindi naman siya isang bihasang mage o kahit nag-aaral man lang ng mahika.
Maya-maya pa, naisip ng Hexaclass Knight na gusto pa niyang makilala ng lubusan ang 7 ng taong gulang na batang henyo. Kaya naman, ipinakita niya kung gaano siya bilib sa bata, dahil sa pagkakaalam ni Thermanian, wala pa sa kasaysayan. Ang nakakita ng isang taong bihasa na sa paggamit ng sibat, summoning, at ngayon naman ay mahika sa ganito kapurang edad. Bilang sagot, buong pagmamalaking. Sinabi ni Arkin na masaya siyang magkaroon ng ganitong kagaling na anak. Gulat na gulat naman si Ila nung malaman to tungkol sa bago niyang kaibigan, habang si Dane naman ay nanatiling tahimik at mapagkumbaba. Inamin din ni Thermanian na hanga siya sa pagiging kalmado ni Dane, dahil kadalasan, kapag nag-aaway ang mga bata, nagwawala sila at pilit na iginigiit na sila ang tama, pero iba ang bida natin. Nanatili siyang kalmado sa buong pangyayari, kaya naman sigurado ang Hexaclass Knight na magiging espesyal ang paglaki ni Dane. Maging isang magiting na lalaki balang araw. Pagkarinig dito, kunyari ay nagpakumbaba pa si Count Sagers, na nagsasabing masyado pang maaga para sabihin iyon, at iginiit na kailangan muna nilang maghintay hanggang sa lumaki si Dene para makita ang resulta. Dahil doon, ipinagpatuloy niya rin ang pagpuri kay Ila, at sinabing naging maayos ang maliit na pagsubok salamat sa kanya. Kung hindi dahil sa testimonya ng bata, baka naging pangit ang kinalabasan ng lahat. At nang marinig ito ng kanyang ama, nagsimula itong ngumisi ng nakakaloko. Masaya si Thurman, na marinig na ganoon ang tingin ni Arkin sa kanyang anak, at naisip na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para pag-usapan ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng dalawang bata. Kaya naman, mabilis at matalino niya itong isiningit sa usapan. Lumalabas na iyon na ang huling bagay na maiisip ni Arkin, at hindi siya makapaniwala na gusto ni Thurman na ipakasal si Dinne sa anak nito. Dahil hindi alam ni Thurman ang pagnanais ni Arkin na iwasan ang usapan, madaling napansin ni Arkin na papalubog na ang araw at magsisimula na ang piging, kaya naman, mabilis siyang kumaripas paalis. Sa kasamaang palad, hindi basta-basta sumusuko si Thurman, kaya iniwan niya ang dalawang bata at sinabihan si Ila. Nasamahan muna si Dine habang hinahabol niya ang kanyang lumang kaibigan para ituloy ang seryosong usapan. Ang ating bida at ang babaeng may lila na buhok ay nagtataka na lamang habang pinapanood ang kanilang mga ama na umaasta na parang mga bata. Sobrang nahihiya si Ila dahil alam niyang wala siyang magagawa para pigilan ang kanyang ama sa gusto nito. Para maiwasan ang anumang awkwardness, iniba niya ang paksa at tinanong si Dine kung talaga bang binaliwala ng summon ang amo nito at pinili siya sa halip. Inamin ng bata na marami na siyang nakitang duelo ng mga summoner sa kabisera pero hindi pa siya kailanman nakasaksi ng ganoong pangyayari. Kaya, sinabi ng ating bida sa kanya na hindi rin siya sigurado kung samba lang ba ang nangyari. Nagsimulang maramdaman ni Ila na may itinatago ito sa kanya, kaya nagtampo siya dahil tinulungan niya ito. At doon siya ipinaalala ni Dine kung paano niya ito tinulungan sa kanyang pag-eskrima sa training ground. Sa pag-alala sa bagay na ito, na-realize niyang tama si Dine, at inamin ni Dine na malaking tulong siya kanina. Kaya, iminungkahi niya na magkasunduan na lang silang tulungan ang isa't isa muli. Ngayong pareho na silang may utang na loob sa isa't isa, ipinaalam ni Ila sa kanya na gusto na niyang hilingin ang pabor niya ngayon din, kaya naramdaman ni Dine na masyado itong mainipin, at nagtataka kung ano ba ang gusto nito. Sa kanya na ganoon kaimportante. Gusto ni Ila na turuan siya ni Dine kung paano gumamit ng mana bullets, kaya tinanong niya ito kung para saan ang skill na iyon, at ipinaliwanag ng bata na kailangan niya ito para mas mabilis na lumakas. Ibinunyag ng bata na gusto niyang makagawa ng kahit 2 mana codes bago pumasok sa akademya. Nagtaka si Dine kung bakit ito nagmamadali, at doon niya sinabi na gusto niyang lumakas agad para mapasaya ang kanyang ina bago pa mahuli ang lahat. Mahal na mahal siya ng kanyang ina, kaya sigurado siyang ang ganoong kabilis na pag-unlad ay makakapagpasaya sa may sakit na babae. Sa puntong ito, naalala ni Dine na narinig niya ang kanilang mga ama na pinag-uusapan ang sitwasyon. Nakaratay sa banig ang countess, at gusto ni Ila na pasayahin siya, kaya kung ang pagtuturo sa bata kung paano gumamit ng mana bullets ay makakatulong, hindi niya tatanggihan ang hiling nito. Sa pagkarinig nito, ang tuwang-tuwang bata ay sabik na sabik nang magsimula, at sinabing ayaw niyang magsayang ng oras at gusto nang simulan ng gabing iyon. Bilang tugon, sinabi ni Deine na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya, at sinabing hindi naman dapat masyadong mahirap ang mana bullets kapag naintindihan na niya ang daloy ng mahika, lalo lamang itong ikinatuwa ng bata, kaya sabik din siyang tulungan si Deine, at tinanong kung ano naman ang sariling hiling nito. Pagkarinig dito, ang acting bida ay nag-isip ng mabuti at sa wakas ay nakaisip na rin ng hiling, pero hindi pa ito ipinaalam sa atin. Balik sa bulwagan, nalaman ng ibang mga panauhin na pinalaya si Count Tyrone sa Kastilyo, pero hindi nila sigurado kung bakit. Ilan lang ang nakakaalam na tinuruan siya ng leksyon matapos maghamon ng away sa batang master na si Dean. Pero, panandalian lang ito bago kumalat ang balita sa lahat.
Ang mga taong nakarinig ng kwento ay nadismaya lang na ang Maharlika ay nagpunta pa rito para lamang ipahiya ang kanyang sarili. Bukod doon, kumakalat na rin ang mga usap-usapan na ang ating bida ay isang mahusay na summoner. At ang mga nakakarinig nito ay agad na humahanga dahil mabilis nilang nalaman na ang bata ay hindi lang marunong gumamit ng sibat kundi gumagamit din ng mahika. Hindi nila lubos maisip ang ganoong bagay dahil hindi naman iyon dapat posible. Pero malinaw na ngayon na ang isang 7 taong gulang na bata ay pinapatunayang mali silang lahat. Sa piging, isang lalaking may lila na buhok ang lumapit sa batang master at nagpakilalang si Baron Opin mula sa teritoryo ng Opin sa silangan. Inamin ng ating bida na narinig na niya ang lugar na iyon dahil sikat ito sa kanilang inihaw na trout at sapiro. Sa pagkarinig nito, natuwa ang lalaki. Kaya naman, naisip niya na napakatalino ni Dne, at pagkatapos ay ipinagmalaki ang pagkakaroon ng pinakamahusay na trout at sapiro sa buong kontinente. Lumalabas, na may ibang pakay si Baron Opin matapos marinig kung gaano katalento si Dine. Isinama ng lalaki ang kanyang anak na si Sylvia para bumati, at ang batang may asul na buhok ay excited na batiin ang henyong bata sa unang pagkakataon. Sa puntong ito, nagsimulang magtaka si Dine kung ano ba talaga ang nangyayari, pero sinubukan lang niyang itago ang kanyang kaba at bumati rin sa bata. Nang hindi nagsasayang ng oras, tinanong siya ni Sylvia kung siya ba ang magmamana ng kayamanan ng pamilya Sagers, at sinabi ni Dina, hindi niya alam. Pero sinabi ng matalinong bata sa kanya na huwag nang magkunwaring walang alam. Para sa kanya, siguradong siya na ang magmamana nito. Siya ang magmamana ng yaman ng pamilya dahil sa sobrang galing niya. Kaya naman, bigla niyang hinawakan ang kamay nito at sinabing, alagaan siya. Nang mabuti, dahil pakiramdam niya ay magiging pamilya rin sila balang araw. Pagkarinig nito, alam na agad ng bata kung saan papunta ang sinasabi nito, kaya naman sa kaba niya ay sinabi na lang din niyang alagaan mo rin ako. Napapaisip na lang siya kung bakit ang mga bata sa henerasyong ito ay masyadong diretsong magsalita. Nagulat naman ang batang babaeng lila ang buhok nang makita roon ang bago niyang kaibigan dahil wala siyang kamalay-malay na nandoon pala ito. Kasabay nito, nakita siya ni Dane at biglang kinabahan dahil kasalukuyan siyang nakikipagkamay sa bagong babae. At pagdating naman sa bagong babaeng ito, mukhang hindi natutuwa si Sylvia nang makita ang anak ng duke sa paligid. Mukhang kilala na niya si Ila, kaya naman inis na inis siya nang mapagtantong. Kilala rin ng babaeng ito ang henyong bata ng pamilya Sers. Napansin naman ni Ila na magkahawak sila ng kamay, at dito na siya. Talagang nairita, kaya tinanong niya si Dane kung sino ang babaeng yon. Sa puntong ito, lalo pang kinabahan ang bida natin at nagsimula ng mautal-utal. Bago pa siya makapagsalita, pinutol na siya ng babae at nagpakilalang siya si Sylvia, ang panganay na anak ng Baron Open. At base sa itsura ng mukha niya, halatang handa siyang hamunin si Ila para sa atensyon ni Dane. Mukhang magkaribal ang dalawang ito dahil kahit si Ila ay nagsimula na ring magmukhang bad trip nang marinig ito. Isang bugso. Nang galit ang naramdaman niya. At kahit labag sa loob niya, sinabi pa rin niyang ikinalulugod niyang makilala ang anak ng Baron. Para silang maglalapaan kung bibigyan lang ng pagkakataon, pero sa paningin ng iba, mukha lang silang magkaibigang. Magkaibigang nagninitian sa isa't isa. Mabuti na lang, alam ni Dane na malamang ay masamang ideya na pagsamahin sila sa iisang lugar. Dahil nararamdaman niya ang pamilyar na aura ng pagnanais na pumatay na nanggagaling sa mga babae, kaya pamilyar siya sa ganitong pakiramdam ay dahil lumaki siya kasama ang dalawang ate na hindi rin laging nagkakasundo. Mukhang may sarili silang alitan ng magkapatid, kaya alam ni Dane ang itsura kapag hindi nagkakagustuhan ang dalawang babae. Sa pag-iisip nito, nanahimik na lang ang ating bida, hindi alam ang sasabihin, at ang tanging nasa isip niya ay kung gaano talaga nakakatakot ang mga babae, habang nagpapanik pa siya sa sitwasyon, biglang hinawakan ni Ila ang kamay niya, at sinabi kay Sylvia na hihiramin muna niya. Ang batang henyo sandali. May nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, naging malinaw ito para sa anak ng Baron. Anak ng Duke na may lakad na sila ni Dane. At pagkatapos niyang sabihin to, ipinaalala niya sa bata ang plano nilang pagkikita. Nang sabihin to ni Ila, agad na sumang-ayon ang bida natin at mabilis na nagpaalam kay Sylvia na sinasabing, mag-usap na lang sila mamaya. Pagkatapos nun, sumunod na siya sa babaeng may kulay ube ang buhok at mukhang nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang hindi na magsasama ang dalawa sa iisang lugar. Gaya ng inaasahan, nainis si Sylvia nang marinig na inaagaw ng karibal niya si Dane, pero pinilit niyang magpakalma at nagpanggap na hindi siya galit. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng dalaga, at sinabing ayos lang sa kanya ang nangyari. At habang naglalakad palayo ang dalawa, naisip niya na parang ipinapamukha lang ni Ilana. Naunahan na siya sa henyong pambato ng House Sirs. Samantala, kabadong sumunod ang bida natin kay Ila. Papunta sa usapan nila, at habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapansin ang talim ng tingin sa mga mata nito.
Parang gusto nang lamunin ni Ila si Sylvia kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon dahil hindi siya makapaniwalang nangahas ang babaeng yun na agawin si Dane sa kanya. Kasabay noon, medyo na-overwhelm ang bida natin sa katotohanang ang paboritong anak ng Duke na siyang pinakamakapangyarihan sa kabisera sunod sa emperador ay kinakalaban ng dalagita ng Eastern Baron. At sa totoo lang, natatakot siyang baka hindi uubra si Sylvia sa kulay ubeng sword user na to. Kinalaunan ng gabing yon, naglakad-lakad sa labas sina Dane at Ila, at habang nag-iikot sila, sinimulan na siyang gisahin ng dalaga tungkol sa anak ng Baron. Curious siyang malaman kung paano sila nagkakilala at iniisip kung ang babaeng yun ba ay mapapangasawa ni Dan. Sa hinaharap. Nang marinig to, agad na nagpaliwanag ang bida natin na wala silang planong magpakasal at sinabing, nagbatian lang silang dalawa. Sobrang natuwa si Ila nang marinig to dahil parang nakahinga siya ng maluwag. Na malamang walang namamagitan sa kanila. Dahil nakita niyang tuwang-tuwa ang dalaga, pinanindigan ni Dane ang sinabi niya dahil napansin niyang biglang gumaan ang ekspresyon nito. Maya-maya pa, nagpunta ang dalawa sa isang abandonadong lugar sa malapit. Balot ng mga baging at dumi ang paligid, patunay na matagal nang walang pumupunta roon. Tila ito na nga ang lugar para sa kanilang usapan. At nang makarating sila, sinabi ni Dane kay Ila na narito na sila. Sabi niya, ito lang ang kaisa-isang sikretong lugar na alam niya, kaya bilib na bilib ang dalaga at inaming hindi niya. Akalang may ganitong klase palang lugar sa manor ng mga sirs. Pumasok sila sa loob at tiniyak ni Dane sa kanya na hindi sila maiistorbo ng kahit sino. Lalo tuloy siyang na-excite na mapunta sa sikretong lugar na to. Ang babae ay manghang-mangha rito at sobrang saya niya na sa wakas ay narating niya ang lugar na hindi niya akalaing nag-e-exist pala. Bigla-bigla, nagsimula siyang mukhang may kahinahinalang nangyayari dahil ang sabi nila walang makakaalam kung gagawin nila iyon dito. Noong una, siguradong may mali siya agad ang maiisip ng kahit sino, kaya agad na nilinaw ni Dane na ang pakay niya talaga ay mag-ensayo. Sumang-ayon siya kay Ila at sinabing perpekto ang lugar na ito para mag-ensayo bago niya tinanong ang dalaga kung nakaramdam na ba ito ng mana dati. Bilang sagot, inamin ng dalaga na bahagya pa lang niya itong nararamdaman. Sinabi rin niya na wala siyang sapat na mana para makabuo ng isang mana core. Inamin niya na sinubukan na rin niyang kumuha ng mana sa pamamagitan ng paghinga. Sa puntong ito, medyo nag-alala na si Dane. Mukhang mas magiging mahirap ang plano niya kaysa sa inaasahan dahil napagtanto niyang hindi pa siya umaabot sa emission stage. Medyo nalilito siya dahil hindi niya alam kung paano ito ituturo. Naalala ng ating bida na natutunan niya lang ito ng natural. Sa dati niyang buhay sa gitna ng digmaan, natutunan niya ito gamit ang kanyang instinct. Nadismaya siya dahil hindi man lang ito naituro sa kanya sa poder ng isang duke. Inakala niyang ituturo iyon sa kanya, pero dahil mukhang magiging mahirap ang lahat, nagpasya si Dane na siya na mismo ang magtuturo sa dalaga. Kaya naman, naisip niyang dapat silang magsimula sa madaling bagay muna. Una sa lahat, sinabi niya rito na kailangan muna niyang maramdaman ang mana. Dahil dito, medyo nagulat ang dalaga na kailangan niyang maramdaman ang mana sa loob ng kanyang katawan. Kinumpirma naman ito ng ating bida. Ipinaliwanag niya na kailangan muna niyang matutunang kontrolin ang mana sa loob ng kanyang katawan bago pa man niya isiping ilabas ito. Pagkatapos itong ipaliwanag ni Dane, sinabi niya na ang pinakamahalagang sangkap sa lahat ng ito ay ang imahinasyon. Siyempre, medyo naguluhan dito ang dalaga, pero kahit papaano ay nakuha niya ang punto at sinubukang mag-focus ng maigi. Inutusan siya ng ating bida na ipikit ang kanyang mga mata at isiping ang mana ay umiikot sa loob ng kanyang katawan. Gusto niyang ipicture ito ni Ila na parang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat habang umiikot ito sa loob niya. Determinado na matutunan ang sikretong ito, agad na ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata at sinimulang gawin ang iniutos ni Dane. Gustong-gusto na niyang makontrol ang mana kaya handa siyang gawin ang anumang sabihin ng henyong batang ito. Ipinikit ni Ila ang kanyang mga mata at pilit na nag-isip, pero tila hindi pa ito gumagana ng maayos. Base sa kanyang ekspresyon, halatang hindi nakuha ni Ila ang paliwanag, kaya naman nagbigay pa ng dagdag na gabay si Dane. Nilinaw niya na ang gagawin niyang ito ang magiging pundasyon ng lahat ng gagawin niya gamit ang mana. Para kay Dane, ito ang pinakapundasyon ng paggamit ng kapangyarihan, at dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi matutunan ito, todo suporta siya sa dalaga. Siniguro niya rito na naniniwala siyang kaya niya itong gawin, at parang magic na nagsimula itong gumana. Sa wakas ay kumalma na si Ila at mas nag-focus. Bakas ang matinding konsentrasyon sa kanyang mukha, at mas nagagawa na niya ito ng maayos ngayon. Nang makita ang kanyang pagsisikap, mas nabuhayan ng loob si Dane dahil nararamdaman niyang nagagawa na ito ng dalaga ng tama. Hindi na siya nagsalita pa para hindi ito maabala, at nanatili na lang siyang naghihintay kung magtatagumpay ba ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, idinilat ni Ila ang kanyang mga mata na tila bigo, habang nagrereklamo na hindi gumagana ang teknik. Nang marinig ito, inalo siya ng henyong bata at ipinaliwanag na normal lang na hindi ito makuha sa unang subok.
Kahit basic lang ito, hindi siya pumayag na sumuko ang dalaga, at iginiit na mag-focus lang at subukan itong muli. Habang nasa gitna sila ng pag-iensayo, isang hindi inaasahang tao ang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Lumalabas na ang mismong Count pala ito. Tila nagkamali ang ating bida sa pag-aakalang talagang tago ang lugar na ito. Kasalukuyang nanunubok ang kanyang tatay sa kanila ng kanyang kaibigan. Hangang-hanga naman si Arkin sa kanyang nakikita. Sobrang tuwa niya na hindi na niya ito maitago, dahil pakiramdam niya ay napaka-proud niya na ang kanyang henyong anak ay nagtuturo na sa iba. Sa murang edad nito, malamang ay gustong-gusto nang sabihin ng ama sa bata kung gaano siya ka-proud sa kanya ngayon. Pero, ayaw naman niyang gambalain ang kanilang munting aralin, kaya nanatili na lang siya sa likod ng mga baging at nagpatuloy sa pagmamasid. Nanatiling nakatago ang proud na ama, habang masayang-masaya na makitang tila malaki na ang kanyang anak. At kung kailan iniisip niyang siya lang ang nakahanap sa tago-tagong lugar na ito, bigla namang sumulpot si Duke Thurman sa likuran niya. Tinanong siya ni Thurman kung ano ang ginagawa niya roon. Halos malaglag naman ang puso ni Arkin nang marinig ang boses sa likuran niya. Gulat na gulat siya at himala na lang na hindi siya inatake sa puso o kung ano paman. Medyo hiyang-hiya ang Count dahil nahuli siyang nanunubok ng mismong Duke, kaya naman pilit siyang naghahabol ng kanyang hininga. Habang pinapakalma niya ang kanyang tibok ng puso, siniguro sa kanya ng Hexa Class Knight na wala siyang dapat ipag-alala. Sabi ni Duke Thurman, hindi na kailangang mabigla pa at pagkatapos ay tinanong kung nagde-date ba ang dalawa sa kalagitnaan ng gabi. Nabigla naman si Arkin dahil hindi niya gusto ang katotohanang tinatawag na agad ng Duke ang mga bata na magkasintahan. Hindi magkasundo ang dalawang magkaibigan tungkol sa usaping engagement, kaya iniba na lang niya ang usapan at tinanong si Thurman kung paano ito nakarating doon. Sa puntong ito, halata ng Duke na medyo asar ang Spearman, kaya tinanong niya si Arkin kung maayos lang ba ang lahat. Tinanong niya kung nakaistorbo ba siya sa anumang paraan. Kahit ayaw niyang magalit ang konde sa kanya, hindi niya mapigilang punahin ang palpak na pagtatago na ginagawa ni Arkin. Dismayado rito si Thurman dahil alam niyang, ang asawa ni Arkin ay ang tanyag at maalamat na asasin ng imperyo. Pero heto ang tagasibat, wala man lang natutunan kahit kaunti sa asawa niya. Sa puntong ito, hiyang-hiya na si Arkin, kaya pinaliwanag niya na ginawa naman niya ang lahat sa sarili niyang paraan, nang marinig ito. Sinabihan ng Duke ang kanyang kaibigan na masyadong delikado ang ginagawa nitong pagsilip-silip, lalo na't napakahina ng kakayahan niyang magtago. Kung ang mismong may-ari ng kastilyo ay pakalat-kalat at nanunubok sa lakad ng iba, pagtsitsismisan siya ng mga tao, at hindi iyon maganda para sa kanyang imahe. Pagkarinig nito, mabilis na dinipensahan ng konde ang kanyang sarili, at sinabing sinusundan lang naman niya ang kanyang anak at hindi siya naninilip o gumagawa ng kung ano paman. Dito na humagalpak ng tawa ang Duke at inamin na siya ring pala ay sinusundan lang ang anak niyang si Ila. Siyempre, napikon si Arkin nang pagtawanan siya ng ganoon. Kaya naman, inakusahan niya si Thurman na isang walang kuwentang magulang, kahit na wala rin naman siyang pinagkaiba rito. Nag-asaran muna ang magkaibigan ng sandali, at pagkatapos ay nagtulungan na silang manmanan ang mga bata. Nagtago sila sa likod ng mga bato, at baging para tignan kung ano na ang ginagawa ng ating bida, at doon nila nakita ang kahanga-hangang selyo, na bigla na lang pinalitaw ni Dane gamit ang kanyang madi. Nagulat si Ila nang makitang mayroon itong dimensional pouch. Kaya naman sinabi ni Dane na ang panganay niyang ate na si Arabella mismo ang gumawa noon at ibinigay sa kanya bilang regalo kamakailan lang. Pagkarinig nito, manghang-mangha ang bata. Sa totoo lang, medyo naiinggit din siya. Habang ang mga ate ni Dane ay binibigyan siya ng mga astig na madiik na regalo para sa kanyang kaarawan, ang sarili naman niyang mga kuya ay hindi na siya pinapansin simula nang umalis ang mga ito sa bahay at matanggap sa akademya. Habang iniisip pa rin niya kung gaano kasuwerte ang ating bida, biglang naglabas si Dane ng isang salamin at hinarap ito kay Ila. Naguluhan naman ang bata nang makita ito at tinanong kung para saan pa ang salamin. Bilang sagot, pinaliwanag ni Dane na dinala niya lang ito. Baka sakaling makatulong sa kanya. Dahil dito, tinitigan na lang ng bata ang kanyang refleksyon sa salamin habang hindi makapaniwala na makakatulong sa kanya ang bagay na iyon. Sa puntong ito, pinaliwanag ng henyong bata na